Kamusta na kayo mga viewers and subscribers? Ito ang inyong kaibigan sa Palaisdaan, si Abuelo. Yung nakikita ninyo sa screen nyo ay yung 4,400 fingerlings na kinuha ko noong December 2. 2,200 sa butas na yan at 2,200 sa kabilang butas. Siguro namatayan na ako sa butas na yan, mga 60 pieces. Pagpalagay na natin, tag 60 sila. Gusto ko lang ibahagi sa inyo, ayan na sila ngayon. Ang sukat nila ay 10 to 12 inches na, isang ruler na. Sa episode kong ito ay tatalakayin ko yung tungkol sa ammonia. Ito ay madalas nating marinig, di ba? Sa pag-aalaga ng isda, ng hito, ay ammonia ang problema natin. Dahil toxic yan, nakakamatay sa ating mga alagang hito. Saan ang galing? Paano susupilin? Ito ang tatalakayin ko sa episode kong ito. Matinding problema ang ibinibigay sa atin ng ammonia. Ito ay toxic at nakakalason sa ating mga alagang hito. Ito ay nanggagaling mula doon sa mga dumi na nanggagaling din sa ating mga alagang hito. Inisip kong ipaghanda kayo ng topic na kagaya nito, ang pagsugpo sa ammonia at kung paano maiiwasan. Dahil napakalaking problema nito sa ating mga nag-iisda, naghihito. Kaya sana samahan ninyo ako hanggang sa dulo ng pagtalakay ko dahil sigurado ako na mapapakinabangan ninyo itong mabuti. Pag-aralan natin kung papaano ba talaga nakakapasok si ammonia sa ating mga fish ponds. Naganda ako ng visual aid para ipakita sa inyo yung stages o paggalaw ni ammonia o ng nitrogen sa ating fish pond. Itong ginawa ko ay nitrogen cycle. Meron tong 6 stages. So unang-una papaano nakakapasok si ammonia sa ating fish pond? Siyempre, doon sa binibigay nating pagkain. Yung feeds na ibinibigay natin sa ating mga alagang isda o hito, diyan nagkakaroon ng nitrogen. Pagka ito, kinain na ng ating mga alagang hito, syempre, magkakaroon sila ng dumi o yung waste nila. Idagdag pa dyan yung mga pagkain o feeds na hindi nila nakain. Pag yan, inilabas na nila yung kanilang mga poop o yung dumi nila, pati na yung mga uneaten food, yan ay pupunta sa bottom ng ating mga fish ponds, sa sahig. At yan, pag nasa sahig na, maglalabas na yan ng ammonia. Yung nabubulok na poop, kasama yung nabubulok ng mga uneaten feeds o yung mga hindi nakain mga pagkain, maglalabas yun ng ammonia. Ngayon yung ammonia naman na yan, merong nakakatulong para mawala yung ammonia. Yan yung mga aquatic plants natin, kasama dyan yung lumot o yung algae. Pag inabsorb na ng algae yan, ang algae naman ay maglalabas ng oxygen. Kaya mahalaga na ang ating mga fish ponds ay may lumot. Kasi nakakatulong yung mga lumot na yon para makasugpo, matanggal o mabawasan yung mga ammonia o yung ammonia level ng ating fish pond. Pero ingat din tayo dyan sa mga algae, saka sa mga aquatic plants. Hindi rin pwedeng sobrang dami. Dahil pag yan naman ay namatay ang algae o namatay ang aquatic plants, syempre, madedecay din yan, madedecompose yan. Kagaya ng poop at saka yung uneaten food na magre-require din ng oxygen. So, konti na nga lang ang oxygen natin sa tubig dahil hinihinga yan ng mga alaga nating isda, alaga nating hito. Humihinga din ng oxygen ng beneficial bacteria kasi aerobic yung mga yan. Tapos madadagdagan pa tayo ng maraming patay na halaman. Imbis na mapabuti yung mga makagawa ng kabutihan yung mga plants na yan, makikiagaw pa sa oxygen. So dapat i-maintain natin dun sa tamang level lang. At kapag ang fish pond natin mayroon ng tinatawag na beneficial bacteria,
na itong beneficial bacteria na to ay kinakailangan para yung ammonia ay ma-convert sa nitrite. Yung nitrite na yan, lumalabas siya, nakikreate yan dahil doon sa nitrifying bacteria o yun yung beneficial bacteria through oxidation. Kung makikita ninyo, si ammonia, yung ammonia ay may chemical symbol na NH3, si nitrite naman NO2 na. So meron ng oxygen yung ating nitrogen. So kasi na-oxidize siya na kapag nagkaroon siya ng oxygen. Pagkatapos ng nitrite, sa pamamagitan din sa tulong ng beneficial bacteria o nitrifying bacteria, oxidation process ulit, ang ikalima, ayan na si nitrate. Si nitrate naman, kung makikita ninyo, mas mataas ang oxygen level niya kumpara kay nitrite. Si nitrate ay inaabsorb din ng mga aquatic plants natin. Inaabsorb din sila ng lumot o yung algae. Meron pa ulit isang beneficial bacteria na kailangan ng ating fish pond para sugpuin ang ammonia. Ito naman yung denitrifying bacteria. Itong denitrifying bacteria na to, ang ginagawa naman nito ay kinukonsumo niya ang oxygen ng nitrate para mawala ang oxygen sa nitrate. Kaya ang mangyayari niyan, babalik siya na maging nitrogen ulit. So, mahalaga na ang ating fish pond ay mayroong mga beneficial bacteria. Hapyawan ko lang itong beneficial bacteria, mga viewers. Ang beneficial bacteria ay na-attain o nagkakaroon tayo ng beneficial bacteria through time. Hindi yan overnight, hindi sandaling panahon meron ka ng beneficial bacteria. Usually yan tumatagal ng kung hindi linggo, buwan, months bago kayo makapag-accumulate o makapag-ipon ng beneficial bacteria sa inyong mga fish pond. Ang itsura niyan, yan yung may itim na bahagi sa mga pader ng inyong mga fish pond. Kaya wag na wag ninyong iiskobahin o iis-isin yung mga may itim na lugar. Kasi doon sila nagtatribe o doon sila dumadami doon sa mga itim na yon. Yung mga itim na spot, lalo na sa bandang ilalim ng mga pader ng fish pond niyo. Yan, naiipon nyo yan through time. Sa paglipas ng panahon, dumadami ng dumadami. Kaya wag na wag ninyong lilinisin. Kasi panlaban ninyo yun sa ammonia. Pagka yung denitrifying bacteria, kinonvert na si nitrate, babalik na siya sa nitrogen. So, ayan ang cycle ng nitrogen. Kung mapapansin ninyo, ang number 1, pumasok si nitrogen sa pamamagitan ng food. Umikot siya na naging waste ng ating mga alagang hito. Yung waste na yun naging ammonia. Tapos dahil sa tulong ng beneficial bacteria na naiipon natin yan over time kung ilang buwan, yun yung nitrifying bacteria through oxidation magiging nitrite. Tapos through nitrifying bacteria ulit magiging nitrate. Si nitrate through denitrifying bacteria, magiging nitrogen na ulit, babalik na sa atmosphere. Yan ang nitrogen cycle. Kung mapapansin ninyo mga viewers, ang pinakalundo nitong nakita ninyong cycle na panlaban para sa ammonia, yung beneficial bacteria. Beneficial bacteria na nitrifying at yung beneficial bacteria na denitrifying. Kung wala kayong beneficial bacteria sa inyong mga fish ponds, paano ninyo lalabanan si ammonia? So mahalaga, gumawa kayo ng paraan na makaipon ng beneficial bacteria. Tandaan ninyo mga viewers and subscribers. Kaya ako, ang plano ko doon sa aking fish pond, maglalagay ako ng mga bato doon, malalaking bato, doon sa bottom ng aking fish pond. Kasi si beneficial bacteria, bago ko makalimutan, tumitira yan sa mga surfaces sa ibabaw ng mga bagay dyan sa inyong fish pond. Kung sa aquarium nga, doon sa ibabaw ng mga filter nila, sa ibabaw ng mga decoration ng aquarium,
Ganon din sa atin sa fish pond. So maglagay kayo ng mga pwedeng pamugaran ng beneficial bacteria. Ako siguro ito, hanap ako ng malalaking bato, lalagyan ko yung bottom ng aking fish pond. Para doon mag-thrive o mag-ipon ng beneficial bacteria para maging nitrifying at saka denitrifying bacteria. Kaya mula ngayon dapat targetin natin na dumami ang beneficial bacteria ng ating mga fish ponds. Sabi ng mga eksperto, ang ammonia level at ang nitrite ay dapat 0 ang level niyan. At ang nitrate, ang sabi ng mga eksperto, ay huwag lalagpas sa 80 ppm o parts per million. Pag lumagpas na dyan sa allowable level ng nitrate, ay pwede tayong magbaba ng tubig. Pwede nyong kalahatiin o pwedeng 100%. Kaya kung mauunawaan ninyo, pag nakuha ninyo yung magandang beneficial bacteria na yan, dumami sa ating ponds, fish ponds, hindi na natin kailangang magbaba ng tubig dahil meron ng lumalaban dun sa ammonia. O paano mga viewers and subscribers, hanggang dito na lang. At sana naging kapaki-pakinabang ang episode kong ito, ang topic kong ito sa oras na ibinigay ninyo sa akin. Hanggang sa muli, ito po ang inyong kaibigan sa Palaisdaan, si Abuelo. Bye-bye!